Nag-umpisa ang aming kwento noong panahon na nauuso ang cellphone na Nokia keypad phone. Yung Nokia keypad phone ay isang uri ng cellphone na napakatunog kung pindutin. At nag-umpisa ito sa isang simpleng text. Sobrang imposible at sobrang layo ng aming agwat. What? Siya ay sa Bicol at ako ay sa Olongapo. Ang napaka-imposibleng bagay ay pwede palang maging posible. Sobrang dami namin pinagkakaiba. Ito ay kung ang hawak niya ay libro upang matuto at mag-aral, lapis na kung saan ay dinodrawingan ko ang isang pahina ng notebook upang matibang sa bawat araw na pumapasok ako ng paaralan. Habang pumapagaspas ang mga kamay niya dahil sa pagluluto, ako naman ay nagsusuot ng gloves sa aking mga kamay upang maglibang kasama ang barkada sa pamamagitan ng larong boxing. Habang kinukusot niya ang mga labahan nila, ako naman hawak ko ang bola kasama ang mga kaibigan. Kung may pinagkakapareho man kami, ito ay pareho kaming mahilig makinig ng music. Minsan, habang ako ay mistulang nagpipinta, dahil mahilig akong magpinta, mayroong nag-text sa aking cellphone na hindi ko kilala at hindi ko ito pinansin. Pinagkawala akong bahala ito dahil hindi importante sa akin ang text, dahil nagiging totoo lang ang isang bagay sa aking pananaw kapag ito ay iyong makikita. Ngunit ang nag-text na iyon ay nasundan pa ng panibagong text sa bawat araw na lumilipas. Habang ako ay naninigarilyo, nagte-text siya sa akin. Habang ako ay nagiinom, nagte-text siya sa akin. Kahit naligo ako, warang nagte-text pa rin siya sa akin. At kahit nanonood ako ng TV at nakatulog, nagte-text pa rin siya sa akin. Minsan ay out of limit ang aking utak. Agad akong nagalit sa kanya nung tumawag siya at sinigawan ko siya ng tigilan muna ako dahil hindi ako interesado. At sinagot niya ako ng mahinahon na okay. Pas ang 8 araw na hindi ko na natatanggap ang kanyang mga text. Ako yung taong tahimik ngunit
bihira mong makita kung magalit. Dumaan na mga araw ko, ang mga panahon na wala akong inatupag kundi magbarkada at napapasangkot kami sa kung saan na mga away. Hindi man ako mahilig makipag-away, pero sila ang gusto akong saktan. Wala akong magagawa kundi ang mistulang lumaban. Sa sobrang gusto talaga nilang guluhin ang buhay ko, minsan dumarating pa sa point na kahit sa school ko bumabakod ang mga ito at gusto akong subukan. Minsan sa court ng aming paaralan ay may dumaan o may pumunta na 5 kalalakihan na aking namumukaan. Sila ang mga nakaaway ko na taga-ibang paaralan. Sila yung mga tao na walang magawa o hindi ako ay pagdiskitahan. Bang ako ay nakaupo ay sinabihan niya ako ng mga katagang na tiyempuhan din kita. Ito ang yabang niya na pagkasabi. Ngunit sinabihan ko siya na sadya niya itong pinagtaka. Sigurado ka o baka ikaw ang natiyempuhan ko? Ito ang pagkasabi ko sa kanya na parang hindi man lang kinakabahan. Dahil meron akong ugali na pumasok man ako sa isang eskinita, isang barangay, isang probinsya, isang lugar, ay sinisigurado ko muna na makakalabas ako ng buhay o pinag-iisipan ko kung ano ang manggagawin kong hakbang. Dahil sa pagsugod nila sa akin ay na pasakamay ko sila sa aking patibong. Dahil yung oras ng pagsugod ng mga ito ay ang oras ng pagtambay ng kilalang gang sa aming paaralan. At nang makita nila ang grupo ng mga gang na papalapit sa kanila habang binibigkas ang salita na tapusin, 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 at walang ano-ano'y, walang salitaan, nagsimula na ang malaaksyong giyera sa pagitan ko, sa pagitan ng mga dayo, at sa pagitan ng mga kilalang gangster na siga sa aming paaralan. Matapos ang maaksyong bakbakan na iyon nang sabay-sabay na tumumba ang mga dayo at nag-relax ang mga miyembro at leader ng pinakasigang gang sa aming paaralan. Limit sa inyong kaalaman, ang kanilang leader ay aking kaibigan, sapagkat simula pagkabata ay naging tropa ko ito at meron siyang utang na loob sa akin na hindi niya nakakalimutan dumaan man ang panahon. Nang matapos ang gulo ay kinausap ako ng leader ng grupo ng pinakamalaking gang sa aming paaralan na aking kaibigan, at ito ang huwatan niyang sabi: kahit ayaw mo sumali sa aking grupo, kaibigan kita, di kita papabayaan. At sinagot ko naman ito
Salamat tol. Pero tulad ng aking sabi ko pa dati, hindi ako sumasali sa kung ano-ano. Solo lang ako lagi. Ngunit ito ang kanyang salita. Basta B, kung ano man laban mo, nandito lang ang grupo. Grupo ko, open kami para sa'yo. Kung sakali mang magbago ang isip mo. At ito ang sabi ko sa kanya. Sa pangalan niya, Ponce. Ponce, kaya ko na to. Salamat sa tulong mo sa akin. Mag-ingat kayo lagi ng grupo mo. Sige pare, bye. Ang babae na nag-text sa akin ay napakasipag na tao. Ginagawa niya magtinda ng isda kahit siya ay nag-aaral. Naglalaba siya ng damit niya. Kasama pa nito ay ang mga damit ng mga kapatid niyang maliliit pa. At nagluluto siya ng mga kain nila, almusal man, tanghalian o hapunan. Habang ang tulad ko ay pabalik-balik lang na araw-araw ito ang nangyayari. Nagiinom, nalalasing, nakakatulog kung saan hindi na maayos ang sarili. Araw-araw na ginawa ng Diyos, wala akong sinasampa sa aming bahay o hindi konsumisyon. Ang ate ko ay nagsasabing mag-aaral ba daw ako o hindi. Ang mama ko, sinasabihan ako na bakit ba ako ganito. Ang aking ama ay laging nagagalit na nagsasabing away, gulo na naman. Dahil sa away na nangyari sa aming eskwelahan, nung pinasok ako at binakod ng mga kabilang grupo na galing sa iba't ibang paaralan, ay nakarating ito sa aking magulang. Kung kaya't ganun na lang ang galit nila. Ngunit sa kabila ng aking lungkot, sa kabila na nangyari, ay meron pa rin nakakita na nagsabi sa akin maraming bagay ang pwedeng magpasaya sa'yo. Nandito lang ako. At ito ang mensahe na nagpasaya sa akin. Ang mensahe na nabasa ko sa aking cellphone. At binalikan ko ito ng salitang, salamat ha. Simula ngayon, nandito lang din ako para sa iyo. Ang dating ako na mainit lagi ang ulo ay napalitan ng init ang nararamdaman ko para sa babae na sa kabilang linya ng aking cellphone. Hindi pagkalagyan ng inbox ko ang mga message na pumapasok, hindi ko pa man nadidelete ang iba dito, ay meron na naman. Maraming mga taon, mga araw, mga minuto, mga segundo na magka-text kami. Nagiging masaya ito. Pwede bang manligaw? Sabi ko sa kanya. At sa naging kami na, sa tagal-tagal namin magka-text, sinasabihan ko na rin siya ng I love you mine. Sinasagot niya ako ng mwa. Lumipas ang 5 taon
na magka-text pa rin kami ay kailangan ko na naman na mag-enroll ng college dahil katapos na ako ng high school. At ang kinuha kong kurso ay Comsci sa kilalang paaralan sa aming lugar. Ngunit nang binigay sa akin ng aking ina itong pang tuition ay biglang naglaro ang isip ko, dahil tumatak sa utak ko na totoo nga ba na mahal ko ang babaeng ka-text ko, o totoo ba na mahal ako ng babaeng ka-text ko. Hindi ko ito masasagot kung hindi kami actual na magkikita. 5 taon na kami pero hindi pa namin nakikita ang isa't isa. Kung makita man namin ito ay sa Facebook lang. Kaya nagdesisyon ako na tapusin ang paghihirap ko gamit ang pang tuition na binigay sa akin ng aking magulang. Alas 9 ng gabi, ito na yung araw na nakapunta ako sa First Philippine Industrial Park ng Batangas sa may Santo Tomas. At dito ay naghihintay sa akin ang babaeng pinaka-importante sa buhay ko. Ang babae na nakaintindi sa akin kahit ganito ang ugali ko. Nang gabing iyon na nagkita kami ay kahit sa malayo nakita ko pa rin ang ganda niya. Lumapit ako sa kanya at tinitigan ko na masuri ang kanyang mata. Napakaganda nito, napakaamo. Singkit ang mata niya at talagang nangungusap. Nung malapit na ang mukha namin sa isa't isa, doon ako nagulat nang bigla siyang tumalikod at iwanan ako na nag-iisa. Sa pagkikita namin ay parang kami lang dalawa sa mundo, ngunit hindi ko napansin na meron pala siyang dalawang kasama na ka-roommate niya sa boarding house nila. Itago na lang natin sila sa pangalang Len at Ra. Silang dalawa ang kasama niya sa boarding house. Nawari ko pa rin na makakasama ko pa rin sila dahil doon ako tutuloy sa boarding house nila. Sinabi nila sa akin at binulungan nila ako na ganoon lang talaga si S, ang babaeng mahal ko. Na ganoon lang talaga siya. Hindi siya mahilig magpakita ng pagkakilig, pagiging masaya, dahil siya ay simpleng babae lamang na nahihiya sa isang lalaki. Nasa boarding house na kami ay ganun pa rin ang timpla niya ni S. Nakatalikod pa rin siya sa akin at para niya ako iniiwasan. Ngunit naintindihan ko na sa kabila ng nalaman ko sa mga kaibigan nito na hindi siya mahilig makipag-usap, makipagkita o maging malapit sa isang lalaki. Inintindi ko ito. Dumaan ang maraming linggo. Nagiging malapit na kami at nakukuha ko na ang ugali niya sa bawat
lumilipas na linggo. At ganun din siya sa akin. Tuwing mansari namin ay nililibre niya ako. Nagtataka siguro kayo kung bakit kalalaking kong tao pero ako ang nililibre ng isang babae. Dahil sa kadahilan ng siya po ang may trabaho at ako ay wala pa nung mga panahon na yon. Ngunit hindi ako huminto sa paghahanap ng maayos na trabaho. Ngayon, sa bawat araw na lumilipas, nagkakaroon kami ng mansari. Namimitas lang ako ng bulaklak na malapit na hardin sa aming boarding house. At siya naman ang bumibili ng mga handa namin sa special na okasyon na ito. Hiyang-hiya ako sa kanya noon, pero wala siyang ibang sinasabi sa akin kung hindi mahal kita. Kaya ginagawa ko na mapasaya ka. Nahihiyaman ako sa sinabi niyang yun, pero nasa utak ko na kapag ako ay nagkatrabaho, babawi ako dito. At dito din sa Batangas, natikman ko ang pinakamasarap na pansit na natikman ko sa buong buhay ko. Dumating ang araw na nagkaroon na ako ng trabaho sa kilalang Yasaki Torres Manufacturing Inc. Ito ay paggawa ng mga sasakyan, wireless ng sasakyan, mga battery, motor nito. At dito ako nakapaghanap ng trabaho. At dumaan ang mga araw ng sahod namin. Napakasaya namin nun dahil gumagala kami sa Walter Mart, ang mall na malapit sa amin. At doon ini-enjoy namin ang paggagala na kasama ang bawat isa. At hindi ko binibitawan ang mga kamay niya sa bawat hakbang namin. San man kami pumunta, ay ang mahalaga, masaya kami. Wala kaming pakialam sa mundo. Hindi ko rin makalimutan yung mga moment na kukurting niya ako sa tenga, magbibiroan kami, ngunit uuwi sa away. Hindi namin alam kung paano ito nangyayari, pero sa kabila ng lahat ng pag-away namin ay dumarating kami sa gitna na katotohanang mahal talaga namin ang isa't isa. Kaya kahit anong away, hindi ito nagiging hadlang. Hindi ito nagiging hadlang para magbago ang pagtingin namin sa isa't isa. Hindi kami natutulog nang hindi kami bati. Napag-usapan na namin yun. Lumipas ang 1 taon. Dumating ang araw ng masaya at malungkot. Malungkot siya. Malungkot si S, ang aking babaeng mahal. Malungkot siya dahil siya lang ang inaasahan ng kanyang pamilya, tapos mangyayari pa ang ganito. Masaya ako dahil nai-imagine ko na merong isang cute na bata ang tatawag sa akin ng papa. Opo, tama ang iniisip niyo. Nabuntis ko si S. Pero hindi ko ito pinagsisisihan. Sobrang saya ko na magiging ama na ako. Awa lang at konsensya ang namumutawi sa dibdib ko dahil ang babaeng mahal ko
ay nakikita ko na lumuluha dahil sa kagagawan namin. Di naglaon, malaki na ang tiyan niya at nahahalata na sa kanyang trabaho, kaya napagdesisyonan naming dalawa na pumunta sa lugar ko, na kung saan dun ko palalakihin ng bata, dun ko sila aalaga ang dalawang mag-ina ko. Nung nandun na kami sa lugar namin, ay minintain ko pagiging sweet ko sa kanya. Kahit medyo moody siya lagi, ay naglalambingan pa rin kami. Sinusubuan ko siya dahil alam ko na kailangan niya mabusog, at pati ang aming baby. Lagi kong pinapakinggan at namimiss ko ang pakikinig sa tiyan ng asawa ko habang parang gumagalaw ang anak ko sa loob nito. Kahit na mahirap ang buhay, kahit na pinasok ko ay construction lamang noong mga panahon na yun, ay hindi ako nagsisisi. Hindi ako nagdalawang isip, dahil alam ko na ang anak ko ang tanging kayamanan na matatanggap ko sa kabila ng mga sakripisyong gagawin ko. Mga kaibigan, dito na po natatapos ang kwento natin tungkol sa tunay na buhay ko, tungkol sa buhay na nag-umpisa sa text, nag-umpisa sa cellphone. Alam niyo po mga kababayan, mga kaibigan, na ang pag-ibig para sa akin, hanapin mo man o kusang dumating yan. Pag tinamaan ka ng kapangyarihan na pagmamahal, huwag mong pipigilan, kaibigan, dahil ito ang munting kayamanan na hindi mo matatamo. Magtrabaho ka man, malumpo man ang mga kamay mo, hindi ka man makalakad. Ang gusto kong ipahiwatig sa inyo, na kung ano man ang maging kapalit, katulad sa kwento na ito, imbis na makapag-aral ako, ay pinili ko siya, pinili ko na makasama siya, ay hindi ako nagsisisi, dahil sila ng anak ko ang pinaka naging masayang yugto ng buhay ko. Gusto ko man gawin detalyado ang lahat, pero di sapat ang budget ko upang bumili ng mga bond paper na mga gamit sa kwento ng buhay ko. Ngunit ito ang pinakamahalaga na nangyari sa buhay namin bilang isang partner, bilang isang magkasintahan, ay ang pag-ibig ay punong-puno ng sorpresa. Punong-puno ito ng pagmamahal na hindi mo mahanap ang kasiyahan na iyon kahit pa magkaroon ka na limpak-limpak na pera. Sana po napulutan ng inspirasyon ng kahit sino makikinig nito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pero bago kayo mag-exit, ay please po subscribe naman po sa aking channel kay Papa Bear Faint. Kung gusto nyo pa ng mga upcoming videos na katulad nito, or kahit iba pa, sinusubukan ko po na gawin ang iba't ibang uri ng isang arts tungkol sa comics, love life, horror, nakakatakot, action, comedy. Kahit anong uri ng comics, susubukan natin yan na maging content. At mag-painting, ano man yan, acrylic or watercolor, mag-drawing gamit ang ballpen, mag-drawing gamit ang charcoal, mag-drawing gamit ang pencil. Marami po akong ino-content mga kaibigan.
At kung gusto niyo po makita yan mga kababayan, ay piliin lang po mag-subscribe sa akin channel at click the bell button unang makakapanood kapag nag-download po ako ng videos. Ito po ang kwento ng pag-ibig ko. Ito po ang kwento ng Pilipino. Goodbye.